The title of our message is Overflowing with Hope, which is the gift of grace. Gift of grace pa rin po yung pag-asa na meron tayo. Yan po'y biyaya pa rin ng Panginoon na tinanggap natin sa ating pakikipag-isa sa Kanya. So ang ating pong text ay Romans 15 verse 13, doon po sa The Passion Translation. So sa Romans 15:13, sa Passion Translation, ito po yung sinasabi. Now may the God of hope fill you to the overflowing with all joy and peace as you trust in Him, so that you may superabound in hope by the power of the Holy Spirit. So sabi po, now may the God of hope fill you to the overflowing with all joy and peace as you trust in Him, so that you may superabound in hope by the power of the Holy Spirit. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Sabi po sa Tagalog, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. So ang Diyos sagana kong magbigay. At kung ano, kailangan mo ng pag-asa ngayong umaga, sabi po, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, upang patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. So pag-uusapan po natin ngayon is about hope. No? About hope. Overflowing hope of God na binibigay po, pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. So, biblical hope is essential today. No? Kailangan po natin kasi sa mundo na kung saan nandun po na marami po ang nawawalan ng pag-asa. Sa mundo na kung saan marami po ay nandun po na talagang nahihirapan. Marami pong nawawalan po ng pag-asa sa kasalukuyan. And the book of Romans is the theological masterpiece of grace. Talagang ito po yung isa sa marami pong mga aklat na kung saan talagang nagdidiin po ng biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. It tells us that we are justified not by our own efforts or religious performance, but freely by God's grace through the redemption that is in Christ Jesus. Yung po yung sinasabi sa Romans chapter 3, verse 24. Sabi po doon sa New King James Version, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Tayo po ay pinaging matuwid na ng Panginoon, pinawalang sala. At sa pamamagitan po yan ng pagkatubos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So, this great act of grace, ito po ay dakilang pagpapahayag ng kagandahang loob ng Panginoon. Na bagamat ang sanlibutan, tayo, ang bawat isa, ay hindi karapat-dapat sa mga biyaya, simulan na natin sa ating kaligtasan, hindi tayo karapat-dapat sapagkat walang nakaabot po sa pamantayan ng Diyos. Lahat po ay nagkasala. Pero ganun pa man, dahil po sa Kanyang grasya, sabi po, this great act of grace has a profound effect on our present lives. Yung pong pagbibigay na ito, paglilinis sa atin, pagtutubos sa atin ng Panginoon, meron pong malalim na epekto sa ating pong buhay. And that is, it gives us hope. Binibigyan tayo ng pag-asa. Kasi biruin mo, binigay niya na, pinawalang sala tayo, binayaran niya yung ating mga kasalanan. So doon pa lang masisiguro mo na talagang ang Diyos napakabuti, ang Diyos tapat, ang Diyos walang ibang iniisip kundi kabutihan ng bawat isa sa atin. So this, matatawag natin great act of grace. Why? Sapagkat sa lahat ng ito, dati po ang kalagayan natin, nung tayo bago makakilala sa Panginoon, wala po tayong pag-asa. But this act of grace na kung saan ginawa ng Panginoon, sa bawat isa sa atin, binigay niya yung kanyang buhay, itinigis niya yung kanyang dugo, para sa ating ikatutubos, nandun po na meron na tayong pag-asa ngayon. Amen? Hallelujah. Praise God, it gives us hope. And Paul's blessing in Romans 15:13 is a powerful prayer that reveals how God's grace, His unmerited favor, is the engine that drives a life of vibrant hope. Dahil sa grasya ng Panginoon, ngayon meron na tayong pag-asa. Sa gitna ng maraming pagkakataon na nakikita natin sa kapaligiran natin yung kawalan ng pag-asa, maging ng mga tao. Minsan, maano ka na lang, malulungkot ka na lang sa yung bukang bibig ng mga tao na, ay, buhay. Yung buntong hininga sabay,
wala na talagang pag-asa. Di ba? Kung ano man yung kanyang nakikita, nakawala ng pag-asa, sinasabi niya, nakakalungkot. Na minsan, maging yung mga Kristiyano ay nagsasabi po nito. So, ibig sabihin, biblical hope is essential today. Unang-una, because wala po kasi diyan pala, hindi ko na isama sa outline. Biblical hope, kasi yung hope na meron tayo ngayon ay hindi katulad ng pag-asa ng katulad na sa sanlibutan. Iba po yung biblical hope na meron tayo. No, yung pong pag-asa na nakasalig sa kagandahang loob ng ating Diyos. Biblical hope is essential today because it offers, number one, stability and in uncertainty. So wala po dun hindi ko po nalagay sa outline. Biblical hope is essential today because it offers, number one, stability in uncertainty. We live in a world of crisis, political unrest, climate disasters. No? Ngayon, iba na po magkaroon ng kalamidad. Ang natatandaan ko lang na bagyo nung bata pa ako, pinakamalakas na number 3. Ngayon umaabot ng number 5. Can you imagine? Noon nga. At saka ang bagyo po noon, hangin, ano? Hindi sobrang ulan na ano. Parang hindi siya nagsasabay ng gano'n. Ewan ko lang po. Sa personal ko lang isang beses lang po ako nakaranas ng baha noon . Nung elementary days ko, doon pa kami sa Manggahan, nung hindi pa ginagawa yung floodway. Kasi yung mismong tulay po ng Manggahan, nagdudugtong sa papuntang Manggahan, ay doon po yung bahay namin, yung compound ng mga Ignacio. Yung yung asphalt trade, yung Conscon, asphalt trade po, yan po yung contractor ng asfalto sa NAIA. Sila po yung gumagawa nun. Doon po nagtatrabaho ang tatay ko nun. At ang compound na pinatitira namin, yun mismong tulay na yun sa gitna. Ginawang floodway, kaya po kami doon na-relocate po kami. Pero wala namang, ang relocation po kasi noon, walang basta sasabihin lang sa yung lugar, bahala ka na pumunta. Noon po sa Kogyo, sa parang gate, hindi ko alam kung anong gate po yun, para sa Kogyo nagbibigay. From Manggahan, pupunta kami ng Kogyo. Tapos nandito yung trabaho ng tatay ko. So yung auntie ko, nakakuha ng lote po dito sa may bunga. Yan na po kami lumaki, grade 5. Magmula grade 5 ako hanggang sa nagbinata. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin po yung sa auntie ko po na bahay namin dati. So, kakaiba na po ngayon ng panahon. Yung mga krimen na nagaganap ngayon, talagang natutupad yung sinasabi sa 2 Timoteo na ito po yung huling araw na kung saan ang mga tao, yung masama, lalo magpapakasama. No, yung bang magiging mapagmahal sa laman o pleasure ng flesh. Tapos yung bang love of money. Tapos yung bang wala nang galang sa magulang, yung mga generations. Ang generations ngayon, iba na rin po. Hindi naman sinasabi natin na lahat ay masama, pero kapag hindi po nagabayan ng tama, iba yung tapang nila, iba yung pagiging adventurous nila, iba yung pananaw nila sa buhay. Sabi, nag-ano po ako kahapon, ng umaga, nag-child dedication po ako kay Sir Rodney, yung isang po natin na police din po na member po natin. Tapos nag-uusap-usap na yung kwento. Iba na yung nambubuli ngayon. Dati, mga magulang nambubuli, may pagkakataon pa na ibulihin nila yung anak. Pero ngayon, yung mga anak na nambubuli daw. Sabi ko, hindi naman siguro lahat. Amen? Sa mga taga-life giver na mga youth, hindi totoo yon. Amen? Ayun, sabi ko sa inyo, mababait ang mga taga-life giver ng mga kabataan. No? Kasi kahit paano, meron pong edge, may advantage yung ikaw ay nasa Christian family. Sabihin na natin, we are not a perfect family. But having that fear of the Lord, na ipapasa natin yung mga natututunan natin sa ating mga anak . So, ngayon talaga iba, kaya talagang kailangan i-guide po natin. Maging ang tao, iba na pananaw. Pagdating sa kayamanan, wala nang kamag-anak ngayon. Wala nang kapakapatid. 'Di ba? Yung mga news natin ngayon, yung pinapatay, kaya wag ka na lang tama yung sinasabi ni Bishop, wag ka na lang manood ng news. Kung gusto mo namang ma-depress, manood ka. No? Pero mahirap. Mahirap po yung mga kalagayan. So we need hope.
doon po sa kalagayan natin. And stability and uncertainty, sa mga nangyayari ngayon, biblical hope anchors us in God's unchanging character and promises. Dahil sa pag-asa na binibigay ng Diyos sa atin, sa kanyang mga salita, tayo po ay nagkakaroon ng katatagan. Yung pag-asa natin ay nagiging angkla doon sa mga pabago-bagong sitwasyon, pero nakikita po natin at nararanasan yung hindi nagbabagong pag-uugali ng ating Diyos o yung kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa. So, while circumstances shift, God's faithfulness does not. Di ba? Nagbabago, pabago-bago talaga eh. Nothing is permanent in this world. Nagbabago lahat. Pero ganun pa man, ang Diyos na meron tayo, pinagtitiwalaan natin, hindi nagbabago. Kaya hindi magbabago yung pag-iingat niya sa atin, yung pag-ibig niya sa atin. Amen? So, stability ang dala-dala ng kapayapaan, ay ng pag-asa. Kaya nandun po na dapat lang natin pag-aralan din. And hope answers to mga questions na meron tayo ngayon, na nag-i-exist. Sabi po, answers to existential questions ng buhay. Modern life often leaves people feeling purposeless or overwhelmed by suffering. Maraming tao ngayon nakakaramdam na ng wala silang silbi. Yung value nila, yung self-esteem nila, yung pagpapahalaga sa sarili, bumababa. No? Lalo na kapag dumadaan sa maraming pagsubok and they are overwhelmed by sufferings. But biblical hope provides meaning in suffering. Sa Romans chapter 5, verse 3 and 5. So basahin nyo lang po siguro. It gives meaning in suffering. Na kahit na po may problema, alam mo, hindi nangyari yan ng walang intensyon ng Diyos na para sa kabutihan natin. Bagamat hindi po mga pagsubok na nagbibigay sa atin ng kahirapan, sasabihin natin na ang Diyos ang magbigay. No. Pero may mga circumstansya talaga na dumating sa buhay na ito, kasabay ang mundo kasi ay hindi po perpekto eh. Ang mundo habang nandito po tayo, sabi nga, maraming pagsubok. In this world, you shall have tribulations. No, daily tribulations. Marami po talaga. Pero ganun pa man, biblical hopes gives meaning even in the midst of troubles and sufferings na nangyayari. Bang lagi may purpose ang Panginoon. And sometimes we pray, Lord, alisin mo ako sa mga pagsubok na ito, sa mga problema pong ito. Alam nyo, hindi po kailanman aalisin tayo ng Diyos dyan. Kasi kung aalisin lang tayo ng ganun lang, wala tayong matututunan eh. Pero sa gitna ng mga pagsubok na yan, sabi po, my grace is sufficient for you. Sapat ang aking biyaya para sa iyo. Na sa gitna ng mga nakapanghihina, ng mga pangyayari sa buhay, palalakasin kita, i-equip kita, bibigyan kita ng tapang, bibigyan kita ng pag-asa. No? Pag-asa para magpatuloy po tayo. So, it gives meaning in suffering and biblical hope gives assurance of God's ultimate justice and restoration. Matuwid ang Diyos. Hindi po hahayaan niya makalagpas sa Kanya, lalo na yung mga gawa na plano ng kaawa, na nahahayaan lang tayo. Alam niyo po, sa bawat kanina ang ganda nung awit eh. Yung ba sa kabiguan o sa anuman, sabi po, dapat tayo magpasalamat eh. Sapagkat sa lahat ng ito, oportunidad ito para makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Although we are not praying, Lord, bigyan mo pa ako na. Pero sa mga pagkakataon na tayo nandun na, alam niyo po, wala po tayong ibang tulong na mapaghahanguan kundi ang ating Diyos na buhay, na punong-puno ng grasya para po sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, yung biblical hope, nagbibigay ng stability and uncertainty, answers to existential questions, meaning in suffering, assurance, even our identity as children of God, valued beyond material success. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9. So, sa pagkakataon ng mga may kaguluhan, may mga pagsubok tayong dinadaanan, may mga kakulangan sa buhay, sabi po, nandiyan po lalo na maintindihan natin yung ating pong pagiging anak sa ating amang nasa langit, sa ating Diyos na nasuma sa atin. Sabi po, identity as children of God. And not only stability or answers to existential questions, but
binibigyan tayo ng resilience against despair. Binibigyan tayo ng katatagan sa ating pong mga sitwasyon na kung saan nawawalan tayo ng pag-asa. Yung secular hope crumbles under prolonged hardship. Kasi yung, di ba, yung sa mundo, pag sinabing yung bang pag-asa, walang kasiguruhan yun eh. Yung pag-asa ng sanlibutan, yung minsan sinasabi mo sa kapwa mo, asa ka pa. Ibig sabihin nun, hindi sigurado yun. Asa ka pa? Hindi po sigurado yun. So, pero yung pag-asa na galing sa Diyos, binibigyan tayo ng katatagan na sa gitna ng kawalang pag-asa, yung pong biblical hope perseveres through trials. James chapter 1 verse 12. So kahit na may mga pagsubok, binibigyan tayo ng perseverance. Yung bang lalo tayong nagiging nagpapatuloy. At sabi po, transform pain into spiritual growth. Amen? Look at what the Lord has done in our lives. Sa buhay natin, bibilangin natin sa kamay at sa paa natin, daliri natin, kulang na yung mga para bilangin yung mga pinagdaanan natin pagsubok. Amen? No? Pero dahil po sa pag-asa na binibigay ng Panginoon, it transform pain into spiritual growth. Kaya kahit ngayon, kahit na anong mangyari, sabi nga, patuloy pa rin tayong magpupuri sa Panginoon. Amen? Itataas pa rin natin ang ating mga kamay, ipapalakpak pa rin ang may pasasalamat sapagkat siya ay tapat at kailanman hindi magbabago. Amen? So, yung mga pag-asa na meron tayo, nagtatransform yung pain into spiritual growth. Kaya, yung mga kapatid na nandito ngayon, maraming pinagdaanan. Pero unti-unti, spiritually, tumatatag tayo, di ba? Hanggang sa isang araw, kahit tinatawanan na lang natin yung mga problema eh. Because problems are opportunities na kung saan makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos, makikita natin yung pagiging anak natin lalo na hindi niya tayo pababayaan. So, tinatransform nito, binabago nito from pain into spiritual growth. And yung biblical hope replaces fear with peace. Pinapalitan po nito yung takot po natin ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon. Kaya yung biblical hope, ibig sabihin, kailangan po ng bawat isa sa atin. At kung i-differentiate natin talaga sila ng yung kaibahan ng biblical hope sa worldly hope, sa secular hope, siguro sa mabilis na lang. Biblical hope, ang foundation po ay God's character and promises. Kaya tayo may pag-asa dahil po, ang pundasyon po nito ay ang katangian ng Diyos. Ano ba katangian ng Diyos? Katulad na inawit natin kanina, Kaway mabuti, kaway tapat. Yan ang Diyos. That is His character. At ilan lang yan sa marami pang karakter ng Panginoon. Kaya diyan nakaangkla yung ating pong pag-asa. Bakit tayo umaasa sa Diyos? Kasi alam natin, nandun po na yung kanyang kalikasan, yung kanyang nature, yung kanyang karakter, mabuti siya. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya lagi tayong umaasa sa Kanya at nagtitiwala. Amen? Sa Kanyang mga pangako. Pero sa secular hope, nakaground ito o nakapundasyon yung sinasabi ko kanina na asa ka pa. Secular hope, human effort. Umaasa ka sa mga tao na pwedeng tumulong sa'yo. Pero sabi nga po, may limitasyon ang pwedeng gawin ng yung kapwa-tao. To the best of his intention, gusto niya makatulong. Pero kahit po kaming pastor minsan may lalapit sa amin, humihingi ng tulong. Pero beyond our abilities and capabilities. Ang kaya lang namin minsan, mag-pray. Yun lang talaga, ilapit kayo sa Panginoon. Pero yung ibang pangangailangan po ninyo, hindi namin talaga kaya. Siguro kung pananalapi, medyo meron pa rin. May meron pa rin kami may extend. Pero may limitasyon pa rin. Pero halimbawa, yung problema nyo sa saloobin po ninyo, sa kaisipan, sa emosyon po ninyo, hindi naman namin kayo pwedeng personal, hindi namin personal na nararamdaman nyo. But we can give advice, counsel. Pero sa lahat ng ito, kung kami pa rin ang pakikinggan o tao pa rin ang paaasahan natin na pagmumula ng ating pong pag-asa, it is human effort. Lack or circumstances. Yung lack di ba,
Yung iba, pag-asa na, pag tumama ako. Di ba? Pag sinuwerte ako. Ang tanong, pag hindi ka sinuwerte, wala namang, there is no such word sa Biblia na sinasabi ng Panginoon na the just shall live by luck. Swerte yan ba? Hindi. By faith ang sabi, di ba? The just shall live by faith. Hindi luck. Kaya yung human effort, yan yung secular hope. Yung luck. Tapos, walang kasiguruhan. Sa biblical hope, yung katiyakan, assured based on God's faithfulness. Nakasalalay ito doon sa katapatan ng Diyos. Naniniwala ba tayong ang Diyos ay tapat? Amen. So we have that biblical hope. Pero sa sanlibutan, sa secular hope, uncertain, dependent on external factors. Parang lumapit ka sa isang politiko na nangangako ng maraming bagay, pero kapag nandun na sila, wala ka nang aasahan. Yan yung, minsan, yan yung inaasahan natin. Yung inaakala natin. Pero sa Panginoon, tayo po, yung assurance po natin, kung bakit tayo may pag-asa, ay dahil tapat ang Diyos. Dakila ang kanyang katapatan. Amen sa buhay po ng bawat isa. Biblical hope, yung object, God's kingdom, eternal life, restoration. Pero secular hope, ang pag-asa ng mundo, worldly success, personal happiness, personal achievement. Masyadong personal kapag yung sa sarili. Pero sa yung pag-asa natin, hindi lang para sa atin kundi sa pangkalahatan at sa buhay na walang hanggan. So ano po yung biblical hope, ano po yung impact nito sa buhay po ng bawat isa? Transform the present and provide strength. So binabago niya yung mga sitwasyon natin. Although, hindi na naman, minsan, maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi na natin mabago yung mga circumstansyang nagaganap. Pero ganun pa man, nandun po na binibigyan niya tayo ng kalakasan. Sa mundo, secular hope provides temporary comfort and motivation. Kaya marami magagaling magsalita. Yung mga motivational speaker, di ba, na hindi po Christian, pero pag nagsalita, di ba, ang gagaling. Mga dynamic na mga speakers na kahit hindi mo gustong bumili ng produkto, bibili ka. Di ba, parang ganon. Ganyan po sa sanlibutan Pero sa Diyos, hindi po sa secular hope, it provides temporary comfort, motivation. Parang sinasabi ko po sa inyo nakaraan, kapag may problema po ako noon, wala po akong ibang gagawin, kundi bibili lang ako ng isang gin. Oh, yan. Tapos, yun lang. Tapos, meron ka lang tubig. Yun lang po. Yun lang po yung pangpaalis ko ng ng anxiety. Pero pag alis na ng tama, pag matino ka na ulit, ano ulit ang mararamdaman mo? Nadoble pa nga yung sakit ng ulo mo. Dahil nagkautang ka pa, tapos ba? So parang ganyan po yung pag-asa na binibigay ng mundo. Pero sa Diyos, laging itinatransform niya yung present na sitwasyon natin o hindi man yung sitwasyon, kundi tayo mismo nagpo-provide siya ng kalakasan. And biblical hope, yung lawak po nito, yung sakop, eternal, encompassing of all life. Habang nabubuhay tayo, nandyan yung pag-asa. Kaya nga, habang buhay yun. Amen. Praise God, di ba? Akala nyo, babaguhin ko yung pag-asa. May pananampalataya. Sana sasabihin ko, kaya lang, baka hindi na kayo maniwala sa akin. Kaya, hayaan nyo na lang si Father po doon. Amen. Hallelujah. Secular hope, kung eternal yung scope ng magpasawalang hanggang buhay na ito, yung secular hope, limited to earthly concern. Hanggang dito lang kung ano yung concern mo ngayon, yun lang. Kaya, sa lahat ng ito, alam niyo po, kailangan po natin talaga ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon. With all yung bang circumstances na nagaganap sa kapaligiran po natin, kailangan natin ng pag-asa. And the source of hope, walang iba kundi, number one, the giver is the God of hope. Siya po yung nagbibigay ng pag-asa. Sabi po, the verse begins by identifying the source of all blessings. Sabi po, now may the God of hope. Doon pa lang pinakilala na
ang Diyos ng pag-asa. Sabi po, the verse begins by identifying the source of all blessings, the God of hope. And He doesn't just give hope. Hindi lang siya nagbibigay ng pag-asa. Siya mismo yung pag-asa. So the giver, the God of hope. And He doesn't just give hope, He is Himself the hope. No? And ito pong pinag-aaralan po natin, it's not merely a feeling or a wish. Parang yung hope, I hope na gano'n. Yung bang parang minsan yung feeling mo lang, I wish gano'n na mangyari. Sana. Pero hindi po eh. Kundi ito po ay person. He is the God of hope and He is the hope Himself. So He is a person. God's very nature is to provide a certain future, a reason to press on, and an assurance of ultimate victory. So yan po yung binibigay ng Diyos ng pag-asa. Sabi po, hindi lang po siya nagbibigay ng pag-asa, kundi siya mismo yung pag-asa at yung pong kalikasan ng Diyos na ito ay magbigay ng isang mainam na kinabukasan po para sa bawat isa sa atin. A certain future and a reason to press on. Binibigyan ka ng kalakasan, binibigyan ka ng kaalaman, pinapaunawa niya sa atin, dapat magpatuloy ka. There is a reason to press on. Ngayong umaga, sabihin mo nga sa katabi mo, may dahilan para magpatuloy. Hindi tayo mawawala ng pag-asa, amen? Hallelujah, may dahilan ng lahat. At kung titigil po tayo ngayon, pressing on, para po sa kinabukasan, baka mamaya nandyan lang. Baka pag tumigil na tayo, maya-maya lang eh. Diba, ipagkakaloob na. So, mamimiss out natin yung blessings. So, kailangan po, sabi po, it is the very nature of God to provide a certain future, a reason to press on, kadahilanan para magpatuloy, and an assurance of ultimate victory. Amen? Pastor, parang yung victory, parang hindi ko nakikita. Kung ang labanan po, tayo ang lalaban, malamang, ngayon pa lamang sasabihin ko, talo na tayo. But the Lord says, the battle is not yours, the battle is mine. So sino po makikipaglaban? Ang Diyos ng katagumpayan. So kung ang Diyos na katagumpayan na makikipaglaban sa atin, matatalo pa ba tayo? At kasama natin siya sa bawat labanan, amen? Hallelujah. So ito pong Diyos na nagbibigay ng pag-asa at siya mismo yung pag-asa, nagbibigay sa atin ng magandang bukas. Magpatuloy. At sabi po, sigurado na po yung katagumpayan. Tayo po ay mga mananagumpay, amen? Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Jesucristo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God, hallelujah. So He doesn't give us hope. He is the hope Himself. And the grace of His character, yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang kalikasan, it is His grace that reveals this character to us. Mula nung maunawaan natin yung kapahayagan ng grasya ng Panginoon, yung kabutihan niya, alam niyo po, mas lalo natin siyang nakilala, di ba? Lumalim yung pagkaunawa natin sa kung sino ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi dati po, lalo na sa mga noon pa na hindi pa tayo namumuhay sa grasya ng Panginoon, sa liwanag ng grasya. Alam natin ang Diyos matuwid na kapag humingi tayo, kailangan, pag humingi ka, karapat dapat ka, kasi kung hindi ka tatanggap. At kung humingi ka na medyo meron ka pang problema at meron ka nagawang kasalanan, lalo na. Pero ngayon, alam na po natin na sa grasya ng Panginoon, may nagbayad para sa atin ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na nakaraan, upang ang lahat ng biyaya na kanyang binayaran sa krus ay matanggap ng sinumang nakipag-isa sa Kanya. Tayo po ba ay nakapag-isa sa Panginoon? Then we are all recipients of God's blessing na binayaran niya sa krus. Amen? Hallelujah! Wala pong binayaran ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo na hindi mo tatanggapin. Lahat yon para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, lahat yon para sa'yo. Para sa atin. Amen? Wala siyang itinatangi.
Pastor, baka kayo nila bishop at saka ibang mga pastor natin, una kayong tumanggap ng biyaya. Yun nga inaalala namin na baka kayo yung mauna, no? Kasi hindi naman laging sabihin namin perfect kami. Pero ang Diyos kasi hindi naman nagtatangi. Pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon. Pastor ka man, bishop ka man, although siyempre, para sa order, para sa kaayusan, may bishop tayo, mayroong mga associate pastor, pero hindi ibig sabihin kami na mauna sa pagpapala. Sabay-sabay po tayong pagpapalain ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Dito, hindi po personalan at hindi po katulad ng sistema ng sanlibutan na kung sino yung malakas sa authority, siyempre naku, kung ganun lang, hindi sana. Di ba? Sana mas mayaman na yung mga pastor natin. No? Pero hindi po sila mayaman Milyonaryo po sila. Praise God sa Panginoon. No? Kasi kung ganun, halimbawa, through performance, ay gagalingan na namin, kakaririn na namin yung paglilingkod. Pero hindi po Kasi hindi naman namin kayang gawin ang lahat para sa Panginoon. At hindi kami naglilingkod dahil po yung bang magaling kami. Kundi lahat ng ito panawagan at calling lang na tapos ngayon yung pagtugon mo, pasasalamat mo na lang sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay mo. Ganun din katulad ng bawat isa po sa atin. So, He doesn't just give us hope. He is the hope Himself and the grace of His character. Nandun po na, we don't have to manufacture hope from scratch. Hindi po natin sino po dito ang makagagawa para sa kanyang sarili na magkaroon siya ng pag-asa? No? Yung from scratch, lilikha ako ng pag-asa para sa akin. Wala pong ganun No? Ang Diyos lang po ang creator. Siya lang po ang manlilikha. So ibig sabihin yung even that hope na inaasahan ng mga tao sa Kanya manggagaling. At sa Kanya nanggaling. At meron na po tayo niyan. Actually, meron na tayo, kaya lang hindi natin nare-realize. So, we simply have to turn to the fountainhead who offers it freely. Para bang nauuhaw ka, nakatagpo ka ng isang fountain, ng isang inuman na yung bang bukal, di ba? Siyempre, doon ka iinom, doon ka kukuha ng iyong iinumin. Parang ganun din sa pag-asa, since siya ay God of hope and He is the hope of glory sa buhay ng bawat isa, nandun po na sa Kanya manggagaling yung ating pong pag-asa na hinahanap, na mailap sa maraming tao. Kaya maraming tao nawawalan na ng konsentrasyon sa buhay, yung iba nga po nawawalan na ng katinuan, yung iba inaatake na po ng takot, inaatake na po ng depresyon dahil sa mga pangyayari, at nawawalan ng pag-asa. Kaya yung iba, pag nawalan ng pag-asa, wala na lahat, wala nang kahulugan ng buhay. No? Wala nang kahulugan yung bawat araw na dumarating sa kanila. Pero nandun po na tayo, our hope is secure because it is rooted in the unchanging character and unbreakable promises of God who has already proven His boundless love and favor, His grace by sending Jesus. Tayo, secure na tayo Alam na po natin na tayo po ay merong pag-asa at ito po'y nakaugat po ito sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos, kalikasan ng Diyos, at nandun po na yung Kanya pong mga promises. Marami pong promises ang Lord na ipinagkaloob na po sa atin, kaya lang hindi po natin natatanggap. Hindi nagmamanifest sa buhay po natin. Pagkat yung iba, hindi natin pinaniniwalaan. Yung iba, wala na tayong pag-asa dahil parang lumagpas na yung pagkakataon na sana kailangan natin. Parang ganun po. Pero ganun pa man, yung hope po natin is secured. It is rooted in the character of our God, na kung saan hindi siya nagbabago. Pinatunayan niya na yung kanyang katapatan sa atin, na tayo po ay hindi pa matuwid, nung tayo pa'y makasalanan, sabi po, ibinigay niya na yung kanyang bugtong na anak para sa bawat isa. No? Nung hindi pa tayo ganap, makasalanan pa po tayo, ibinigay niya na ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Sabi nga, sino ba namang matinong ama na sa tamang katinuan na yung kanyang bugtong na anak, ibibigay mo pambayad ng kasalanan ng ibang tao?
sa tao, ano na yun? Hindi na kaagad pwede yun. Ayoko nga. Ba't ko ibibigay yung anak ko? Pero diyan natin mapatutunayan yung boundless love of our Father, loving Heavenly Father, na kung saan kahit na alam niya ang mapapahamak, alam niya, makapangyarihan siya. Pero di ba, why not i-command niya na lang na maalis yung kasalanan ng tao? Hindi na mag-suffer yung kanyang anak. Di ba? Pwede namang hindi niya na ipadala ang Panginoong Jesucristo. Siguro magkaroon siya ng ibang option, wag lang yung anak niya. Kung talagang mahal niya ang anak niya. Pero alam niyo po, doon ko naputunayan. Ako kasing mahal ako ng Panginoong Jesus. Yung pag-ibig ng Ama sa akin at sa pag-ibig niya sa Panginoong Jesucristo, parehas. Mas higit pa, parang ako nga na-overwhelm po na sabi ko, kaya po ako na-born again eh. Kasi sabi ko, pansamantalang pinabayaan ng kanyang ama ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo para maghirap na kapako doon at sumisigaw, Ama ko, bakit mo ako? Para kanino? Para sa atin. So gaano tayo kamahal ng Diyos Ama? Hallelujah. Ewan ko lang kung masukat pa natin yun. What is the height? The width? Yung length ng pag-ibig ng Diyos? Wala po, hindi masusukat. Kaya kung sasabihin natin yung buhay natin ngayon na we're just wasting it at nandun po na, namumuhay lang natin, okay lang. Pero hindi tayo namumuhay. Ibig sabihin, hindi natin ina-acknowledge siya bilang lumikha sa atin at bilang anak niya tayo. This is the right time para maging seryoso po tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi po biro yung kanya ibinigay, pinagpalit sa bawat isa sa atin. Nandun po na lahat ng ito ginawa po niya sa kanyang katapatan at sa kanyang kalikasan na siya po ay Diyos ng pag-ibig sa buhay po ng bawat isa. Amen? Hallelujah. So the giver, the God of hope, and the overflow. Sabi po, doon po sa ating pong binasa, sa ating pong text, now may the God of hope fill you to the overflowing. Sabi po, the overflow, fill you to the overflowing with all joy and peace. So kalooban ng Diyos na mag-umapaw sa atin ng kagalakan at kapayapaan ng Diyos upang sa mahirap na sanlibutan na ating pong kinalalagyan ngayon at yung bang mundo na walang katiyakan kung ano yung ating haharapin, sabi po, mag-umapaw sa atin yung kagalakan, yung kapayapaan. No, magkaroon tayo ng pag-asa. So the prayer, ask God to fill you to overflowing, ay sinasuggest po yung abundance. Akala lang natin yung fill you to the overflowing with all joy and peace. Akala natin yun lang ang kaya ibigay ng Panginoon. Sabi po, yung fill you to the overflowing is, sabi po, the language na sinasuggest an abundance, a fullness that cannot be contained. Yung bang kapunuan na kung saan hindi mo na makontain, hindi mo na kayang tanggapin lahat, nag-uumapaw na sa'yo. Amen? Gusto ba nating maranasan po yon? At alam ko, yung iba sa atin, nararanasan naman yan eh. It doesn't mean na kailangan umaapaw yung pagpapala financially, no? Parang sa John 10:10, sa Amplified Version, kapag binasa po natin yon, I have come to give you life and have it more abundantly. Yung having it more abundantly, sabi po, till it overflows. Pwede pong tingnan natin saglit po yon, yung John 10:10. B, verse 5, yung ating pong tinatayuan po na dito sa Life Giver Church. He has come to give us life and have it abundantly. But the thief, di ba, sabi nga doon, yung magnanakaw, iba yung kanyang ano. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Tingnan po natin sa Amplified. Pero sabi po dito, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life. Hindi po binigay yung buhay na to para ma-depress tayo. Para tayo po'y malungkot sa mga nangyayari sa atin. Because sa gitna ng kalungkutan po natin o makahirapan, sabi po, I came that they may have and enjoy life. Sabi mo sa katabi mo, enjoy life. Amen? Hallelujah. Hindi po nakasala. Sabi nga ni Pastor Rositas, wag sana nakasalalay sa bulsa natin, laman ng bulsa.
yung kagalakan at kasiyahan natin. Na kapag wala ng laman nakangiwi na tayo. Pero pag puno, gabi yung talagang umaabot sa tenga. Sabi po, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Ibig sabihin po nung have it in abundance to the full till it overflows. Yan yung uri ng buhay na ninanais sa atin ng Panginoon. Nag-uumapaw. Hallelujah. Bakit po pinaapaw ng Panginoon? Para kapag umapaw, di ba, parang isang basong tubig, halimbawa. Di ba, pag umapaw siya, ano mangyayari? Mag-spill over siya, tapos nandun po na dadaloy. So tayo po ay bine-bless ng Panginoon to the full till it overflows for us to be a blessing sa maraming taong nakapaligid sa atin. Kasi kapag pinagpala ka, alam ko po na ang mga taga-The Life Giver Church naturuan na kapag tayo po'y pinagpala, we are blessed to be a blessing. Amen? So sino po dito yung blessed to the overflow? Usap po tayo mamaya. And then, ayun pala, yung wrong mo. Hindi po, lahat po tayo pinagpapala ng Panginoon. At yan yung kalooban niya. Sabi po, have it in abundance. Even yung joy na meron tayo, yung peace na meron tayo. Yung overflow po dito ay pinapatungkol sa kasaganan na ninanais ng Panginoon na ipagkaloob sa atin. And sabi po, yung fullness na kung saan that cannot be contained. Hallelujah. No, yung bang hindi mo na malaman saan ka babaling sapagkat sa kabi-kabila, nandun po yung pagpapala at nasasabi mo na lang sa Panginoon, Lord, salamat Panginoon. No, salamat sa iyong grasya. At wala ka ibang luluwalatiin kundi siya lamang. So, to the overflow, this is the immediate, tangible result of trusting God's grace. Pag nagtiwala ka sa biyaya ng Panginoon, inangkin mo yung kanyang mga binayaran sa krus ng Kalbaryo, unti-unti makikita mo nagmamanifest sa buhay mo hallelujah. Marami po tayong mga kapatid dito, maraming patotoo sa grasya ng Panginoon na hindi naman nila pinaghirapan, pero yung mga pagpapala na dati, pinaghihirapan, inaasahan natin na kung saan parang suntok lang sa buwan na hindi naman dumarating. Pero ngayon, knowing the grace of God, na yung pala, meron na pala siyang ginawa. Ang kailangan lang ay pasalamatan mo siya at angkinin ng may pananampalataya yung mga bagay na yun at ito'y magaganap sa buhay mo. Ngayon nangyayari na, amen? Ngayon nangyayari na, amen? Praise God. Sabihin na natin, hindi, medyo, pastor, ano pa? Siguro, yung buwelo pa. Yung bang, nandyan Alam niyo po, simula na po yan. No? Ng grasya ng Panginoon na mag-uumapaw sa buhay po ng bawat. And actually, pag titingnan mo naman, siguro sa material na bagay, hindi pa nag-uumapaw. But when it comes to our relationship with the Lord, nag-uumapaw na yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So ngayon pa lang, nandun na tayo sa mode of overflowing blessings. Nandiyan na, nararanasan na natin. So, hindi lang sa ibang aspeto. Kasi iba pag gusto ko mag-overflow yung pera talaga. Amen. Sino po bang hindi nangangarap nun, di ba? Sino po bang hindi umaasam na tayo po financially, yung bang mag-umapaw tayong lahat? But it will happen. Amen? Amen. Hallelujah. The just shall live by faith. Sasabihin, imposible sa kalagayan kong ito. Yun nga Doon nga maganda Sa tingin mo, imposible, pero sa Kanya, posible. Amen? He is able to accomplish anything that concerns in us. No, wala pong ano yan. Ito po, hindi tinuturo para kilitiin tayo. Sabi nga ni Bishop, hindi namin ito tinuturo para kilitiin. Pero once natutunan nyo lang na yakapin yung kapahayagan ng Panginoon, ng grasya ng Diyos, ng may pananampalataya, alam nyo, sa iba nagaganap So, ibig sabihin, kung nagaganap sa iba, maari din maganap sa atin. May iba-iba po tayong pangangailangan. May iba-iba tayong inaasahan mula sa Panginoon. Pero lahat ng ito, God will fulfill it in God's perfect time. Amen? Hallelujah. At simula na po sa araw pong ito. So, fill you to the overflowing. Joy and peace are grace gift. Regalo po ito Biyaya po ito ng Diyos sa bawat isa. We often try to find joy and peace in circumstances.
Minsan, hinahanap natin yung kagalakan, yung kapayapaan, doon sa mga pangyayari sa buhay. Na kapag maganda yung pangyayari, maganda yung pasok ng finances, maganda yung relationship ng mag-asawa sa mga anak, anak sa magulang, kapag maganda yung business natin, maganda yung pasok, di ba? Masaya tayo. May joy tayo, may peace tayo. Pero paano pag wala? Minsan ang tao, nakadepende yung kapayapaan, yung kagalakan nila doon sa mga nangyayari. Pero alam niyo po, lahat ng ito ay regalo ng Panginoon. Peace in circumstances, in a promotion, in a good relationship, or in financial stability. Pero lahat ng ito, those things are fleeting. Lilipas lang po yan eh. Alam niyo po ba na gumawa ng survey? Siguro noon pa yun, matagal na. Sa kasalukuyan, siguro mas ano na po yung survey. Noon po, nagkaroon ng survey kung ano ba yung magbibigay ng contentment sa isang tao. At ang una pong sinabi ay, tama, money, pera. Diba? Sino bang ayaw ng pera? Pero yung love of money, sabi nga, that is the root of all evil. Hindi po yung money. Alam nyo, ginagamit ng Lord yung money para ano tayo, di ba? To advance the kingdom of God, to bless others, tayo, i-bless tayo. Siyempre, pag wala kang money, wala kang pang-buy ng food. And if you don't have food, you will not have food to eat, you die. 3 times a day, sabi ni Jimmy Santos. Hindi po di ba? Kailangan natin ng pera talaga. Pero yung bang doon na lang nakatuon yung ating pong kailangan magkaroon tayo nito, magkamal tayo ng maraming, hallelujah. Mangarap po kayong maging kontraktor. Kasi kung simple lang kayo, hindi nyo makukuha yun. Ganun karaming pera. Pero di ba, nandun po na, marami kapag may pera, financial stable, yun po, sabi po, isa yun, pera. Tapos, magandang trabaho. Di ba, yung kumpanyang pinapasukan mo, meron pa rin naman ngayon, pero nabawasan na. Kahit sa San Miguel Corporation po, nabawasan na. Dati kasi marami, parang ilang bigas, ilang sako ng bigas. Ngayon, isa na lang talaga buwan-buwan. Parang ganun. Dati po, hindi. Parang 2 yata. Tapos marami po silang pero marami pa rin talagang, yung malalaking company, marami pa rin mga benepisyo tinatanggap. Pero I tell you, those are fleeting. Yung bangko nga, nasubok na matibay, subok na matatag eh. Para kang nakasandal sa pader, ano nangyari? Nagsara. Di ba? Marami pong malalaking kumpanya nagsara. So, tapos, good relationship sa pamilya. Sabi nga, hindi perfect. Alam niyo po, minsan, sa relationship, may temperature din eh. Minsan mainit, minsan malamig. Ewan ko kung, baka mamaya may makipagdebate sa akin. Pero totoo, may temperatura, di ba? Lalo na kapag hindi Kristiyano, at lalo na hindi nakasentro sa pagsasama, ang Panginoong Jesucristo, may temperatura. Minsan, feel mo lang siya kapag feel mo. Kapag nakabase sa feelings. Yung feelings mo, lumilipas din yan eh. Kaya nga tinuturuan ko yung mga kabataan, huwag niyong ibase yung pag-ibig doon sa nararamdaman niyo lang sa kasalukuyan. At sa edad niyo ngayon, medyo magbabago pa yung feel. Kaya ngayon sinasabi nila, ginagamit yung salitang I love you. Yung I love you, malalim po yun. Pero marami kabataan ngayon gumagamit lang. Bakit mo siya mahal? Hindi, kasi feel ko siya. Yung feeling nga lumilipas. Pero nandun po na dapat yung pag-ibig talaga ng Diyos kapag naramdaman mo, may tamang panahon dun eh. So, ganun pa ma'am, yun po, relationship. Tapos yung magandang community, yung bang meron kang kapitbahay na pagtanghalian na nagbibigay ng ulam, di ba? Maganda yun. Di ba? May mga good community. O kaya tahimik sa community ninyo. Yan yung mga magbibigay ng contentment. Okay na ako doon. Pag may pera ako, maganda trabaho ko, maganda relationship namin, tapos maganda yung community ng aking kinalalagyan, kontento na ako.
Pero lahat ng ito, mananatili ba itong permanente? Di ba may pabago-bago? At yung panglima ay yung maayos na kalusugan. Yun lang sa maayos na kalusugan, maayos ka ngayon eh. Natulog ka naman ng maayos. Pagising mo, meron ng mga, di ba, may mga sumasakit na sa iyo eh. At ilang araw lang, kahit sabihin po natin na marami po kaming kakilala ng mga athletic, malalakas yung katawan, pero sila'y mababalitaan mo, nandun na pala, meron na pong kinakaharap na pagsubok ngayon na meron ng yung problema sa kalusugan. So wala pong permanente. Amen? Sa mundong kinalalagyan natin, wala pong permanente. Pero meron lang po tayo isang Diyos na permanente. Mananatili sa atin ngayon, magpakailan-kailan paman. Amen? Mananatiling nagmamahal sa atin. Mananatiling nagpapala sa atin. Mananatiling nagbibigay sa atin. Mananatiling magpapadama ng kanyang kagandahang loob sa atin. Pero yung mga bagay na ito, kaya yung joy, yung peace, ay regalo sa atin eh. So, it is the product of the Holy Spirit. The Galatians 5:22, di ba? Ito po ay bunga ng ating pong pakikipag-isa. So, peace comes from the assurance that because of Christ's sacrifice, we are no longer condemned, but at peace with God. So may kapayapaan na tayo sa Diyos, sa Romans 5:1. At yung joy naman po comes from knowing that our salvation is secure and that our future is glorious regardless of our present trials. Kahit na anong nangyayari ngayon. Kaya yung joy and peace, regalo sa atin yan. Enjoy po natin. In Galatians 5:22, the fruit of the Holy Spirit. Joy, love, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Diba? Nandun po na lahat ng ito, biyaya sa atin ng Panginoon. So, ano po ang kailangan nating gawin? Ano po yung dapat na mangyari? Sabi po, now may the God of hope fill you to overflowing with all joy and peace as you trust Him. Habang tayo ay nagtitiwala sa Diyos, kahit na nga minsan hindi, mananatili po. Sabi po, this overflowing is activated by trust or faith. Trust is the simple act of leaning your full weight on God's grace. Sa grasya niya tayo magtiwala. Yung pananampalataya natin, ipagkaloob natin sa Panginoon, sa kanyang kagandahang loob. Huwag tayong, sabi nga, trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Acknowledge Him. And He shall direct your path. Your path to victory o path na patungo sa kung ano man ang ninanais sa iyo ng Panginoon. Just acknowledge Him and trust Him with all of your heart. And minsan talaga, hindi tayo perfecto. May mga pagkakataon, naniniwala tayo, pero kapag medyo may, teka, parang hindi maganda. Parang baliktad yung nangyayari. Pero hayaan nyo lang. Trust, sabi nga, trust the process. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Kasi yung planner, alam niya lahat ng plano niya eh. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Do not question His plan. Lord, itong nasasaktan kami ngayon dahil sa mga problema na plano mo ba ito? Hindi niya plano yon, pero kailangan pagdaanan. Patungo dun sa katuparan ng kanyang mga pangako, meron kang pagdadaanan. Sino dito ang dumating sa The Life Giver Church hindi dumaan ng hams at lubak o may baha? No, mayroong dinaanan tayong hindi maganda. Di ba lahat naman tayo? Ganyan din sa buhay. Ganyan lang ang buhay. Maraming humps, no? Sabi nga nung iba, ups and down, pero tayo hindi naniniwala sa up and down eh. Kundi ups tayo, pa-ups ng pa-ups. Amen? Hallelujah. Sapagkat walang setback sa Panginoon eh. Meron lang kapag tayo mismo ang humiwalay sa kanyang kalooban. Pero yung bang kahit na ano mangyari, nagpapatuloy tayo, nagtitiwala tayo sa Kanya, nandun po na ang katapusan po nito ay pagtatagumpay. Ang katapusan nito ay pagtatagumpay. So, yun po yung condition as you trust Him. So, let us lean on the full weight of God's grace, believing that what He did on the cross is enough for your past, present, and future.
You don't have to earn the joy. Miski yung peace, o kung ano man ang kailangan natin, hindi lang joy. You don't have to earn the joy. You simply have to trust the giver. Paniwalaan natin hindi yung ibibigay. Paniwalaan natin yung nagbibigay. Kapag nagbigay siya, sagana. Kapag nagbigay siya, siguradong para sa iyo yan kapag siya yung nagbigay ng pagpapala. At may enjoy ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. And number 3, the result. Ang resulta po ng ating pagtitiwala sa Kanya at paglalaan natin ng ating pag-asa sa Panginoon is superabound in hope by the power of the Holy Spirit. We will superabound in hope by the power of the Holy Spirit. Sabi po sa ating text, now may the God of hope fill you to the overflowing with all joy and peace as you trust Him, so that you may superabound in hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Kailangan natin ng Banal na Espiritu Santo. No? Siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan eh. So, superabound in hope by the power of the Holy Spirit. The ultimate goal of this feeling is not just joy and peace, but to superabound in hope. Mag-umapaw tayo sa pag-asa. Kasi kapag may pag-asa, hindi ka aayaw eh. Sa mga kinakaharap mo ngayon. Kapag meron kang pag-asa, alam mo yung katatapusan ng lahat ng ito, na kahit na may problema, all things will work together for our own goods. Romans 8:28, di ba? So, ibig sabihin, hindi ka aayaw. Hindi ka manghihina. Magpapatuloy ka pa rin. Superabound in hope. So, dito po sa The Passion Translation, it uses this powerful word, superabound in hope. It means to have a surplus. Sino po dito gusto nila may sobra pa? Hindi naman talaga. Alam niyo po, ang Diyos is not a God of more, of just enough. He is the God of more than enough. Higit pa sa sapat. So yung tama yung sinasabi, yung gamit ng The Passion Translation, yung superabound ay, it means to have a surplus, to be extraordinarily abundant. Pero grabe yung mga salita na ginagawa ng Panginoon. May extra na, extraordinarily abundant. Ganun po siya magpala eh. So talagang mag-uumapaw po ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, supernatural, sabi po, superabundant, sabi po dito sa ating pong binasa. It means to have a surplus, to be extraordinarily abundant, to have hope that spills out and to everyone around you. Alam niyo po, ang mga Kristiyano, parang isang uling na nagbabaga. At mga nakapaligid po sa atin, lalo na yung mga hindi mananampalataya o kung medyo nanghihina man ang mga mananampalataya, parang mga uling na nakapaligid po sa atin. Once na isang uling lang, yung nagkaroon ng apoy, pero tumabi doon, yung mga, nandun po sa katabi yung mga marami pang uling, ano po mangyayari? Pwede ka na mag-ihaw. Di ba? Magbabaga lahat, di ba? Magbabaga lahat at pagkatapos nun, pagpapala na tayo, pwede na mag-ihaw kumbaga. Ibig sabihin, ganun lang po eh. Marami sa mundo ngayon, walang pag-asa. Maybe some of us or ilan sa atin, mga nakakasalamuha natin. Yung buka na lang kanilang bibig, yung gusto ko nang sumuko, ayaw na ako, hirap na ako, sa trabaho kaya, sa relationship kaya, no? O kaya mismong sa buhay mismo, marami nagsasabi, pero kung tayo po, na nakadama ng grasya ng Panginoon, at katulad po nito, ay merong pag-asa na nagmumula sa Diyos. Alam niyo ba, very contagious ito sa iba? Na yung simpleng tapik mo lang sa balikat, at pag-comfort mo sa kanila, yung words of encouragement po natin, ay pwedeng magkaroon at magdugtong ng buhay ng isang tao. Amen? Yung iba naaayaw na. At meron tayo dito mga kapatid, mga karanasan po yan eh. They almost gave up. Halos, iba-iba yung gagawin. Merong talagang magpapasyahan na. Tapos yung mga tao na nagsasabing, gusto ko na lang maglaho.
Yun po nakakatakot, di ba? Paano ba maglalaho ang tao? Ibig sabihin, mawawala na sa mundong ito. Kung tayo lang po yung pwedeng magbigay ng pag-asa, because all of us experience na magkaroon ng pag-asa na katulad nito, yung biblical hope na pinag-aaralan po natin. Di ba mag-aari tayong maging blessing sa iba, na mabago yung kanilang pananaw sa buhay, mabago yung bang kanilang nararamdaman at magtiwala din sila sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So lahat tayo gagamitin ng Panginoon regardless, hindi kailangang leader ka sa church, hindi kailangang pastor ka. Pero kapwa naman tayo, lahat nakakaranas ng grasya ng Panginoon at tayo po may pag-asa na nagmumula sa Kanya. So we might as well, nandun po, make ourselves available para po sa ibang mga taong nakapaligid po sa atin. So, nandun po na superabound to have hope that spills out unto everyone around us. So gawin natin na tayo po ay maging daluyan po ng pag-asa. No? Kung paano tayong tumatanggap mula sa Panginoon. So, gamitin tayo ng Panginoon para magkaroon ng pag-asa, ng liwanag, yung kaisipan, at yung damdamin ng maraming tao na maaring makasalamuha po natin. And hope is not just endurance. Hindi lang po siya yung katatagan, yung lakas para makapanatili. Hope is not just an endurance. It's abundance. Ito po ay yung bang masaganang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Grace doesn't just help you survive the trial, it enables you to thrive in the trial, to have that victory, para tayo po'y magtagumpay. So it causes your inner reservoir of hope to swell far beyond what is naturally possible. Di ba, minsan may mga problema na talagang out of hand, hindi na natin kayang bigyan ng solusyon. Pero kung meron kang pag-asa, hindi lang siya nagbibigay ng endurance kundi from within yung kasaganahan nito, nandun po na magagamit po natin. It causes our inner reservoir of hope to swell far beyond what is naturally possible. So may maipanglalaban ka No, yung mga salita ng Panginoon, mga pangako niya sa bawat isa sa atin, pinagmumula ng pag-asa na meron tayo. So, the engine of grace, by the power of the Holy Spirit. This superabundance is not a human willpower. Hindi po yung sa atin manggagaling. Yung superabundance na ito na hope, hindi po sa atin manggagaling. It is achieved by the power of the Holy Spirit. So acknowledge natin, yung kasama po natin sa pang-araw-araw na buhay, yung minsan na pagkakamalan nating konsensya na nangunguna sa atin, banal na Espiritu Santo po na nangungusap sa atin. Di ba, kapag may bagay ka na gagawin, mali, i-ano ka ng Holy Spirit. Teka, mali yan. Ito yung maging hakbang mo. So tinuturuan po tayo. At bawat araw ng buhay po natin, Holy Spirit ang kasama po natin. Kaya lang minsan nakakalungkot na nandyan siya, hindi natin siya kinakausap, o hindi natin siya binibigyan ng importansya, hindi natin siya ina-acknowledge as our Lord also. No? Triune God. Kasama po siya doon sa, di ba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, kilalanin natin siya at siya yung kasama natin sa bawat araw. The Spirit is the living conduit of God's grace. Kaya naman natin nauunawaan yung grasya ng Diyos dahil sa pagpapaunawa sa atin ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kung hindi, wala po, hindi natin lubos na maaarok o mauunawaan kung ano po yung sinasabi o yung kahulugan ng kagandahang loob ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. So the Spirit is the living conduit of God's grace, taking the finished work of Christ and making it a present reality in our hearts. Ang nagsagawa po nito, ang kasama natin sa bawat araw, ang banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya, sa umaga pa lang, o may mga bagay kayong gagawin, yung mga decision making po natin, sama natin ang Holy Spirit. Holy Spirit, ano mo nga ako? I-lead mo ko dun sa kalooban ng Panginoon. Kasi sa katotohanan, lagi tayong dadalhin ng banal na Espiritu Santo. Aakayin tayo sa salita ng ating Diyos. No? Kaya ang ministry ng Holy Spirit, kinikilala po yan. The Spirit is the one who convicts us, hindi sa mga kasalanan natin,
Hindi, kasi ang Holy Spirit dati, alam natin, kinukonvict tayo sa mga kasalanan natin. Hindi po. The Holy Spirit is the one who convicts us of God's love and grace and sustains us with the hope of glory. Sa Romans 5:5. So, yan po yung gawain po ng Holy Spirit. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Sabi po, the Holy Spirit through grace is ready to turn your empty cup into an overflowing well of hope. Sabi po, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. So ang pumupuno ng pag-ibig, ng puso natin ng pag-ibig ng Diyos, ay ang Banal na Espiritu Santo. Nakasama po natin. Therefore, when you feel defeated, when the world seems dark, when your own efforts have failed, the Holy Spirit through grace is ready to turn our empty cup into an overflowing well of hope. Kaya minsan may pakiramdam tayo, kasi actually pakiramdam lang talaga yun, na nawawalan tayo ng pag-asa. Kasi nandyan naman siya eh, nandyan naman ang Holy Spirit. Sabihin mo lang sa Holy Spirit, Lord, parang na-empty na yung sarili ko, parang kulang na yung pag-asa. Kaya nawawala na rin yung joy. Sa halip, hindi naman talaga dapat nawawala yung joy, yung peace eh. Yung love, hindi nawawala. Fruit of the Holy Spirit, nandito yan, residing sa atin po yan. Pero ganun po minsan pakiramdam natin. So, okay lang po na mag-pray tayo sa Holy Spirit. Lord, fill me to the overflowing with hope na nagmumula sa iyo. Minsan hindi natin kaya ng yung mga circumstansya. Pero what we need is the infilling ng joy, ng peace na nasa atin, yung pagkilos lang ng Banal na Espiritu Santo sa buhay natin. That's why masarap manampalataya at magtiwala sa Diyos sapagkat talagang hindi po tayo kailanman magkukulang. So, in our conclusion, the message of Romans 15:13 is a powerful summary of a life lived by grace. Yung lahat ng ito, yung prayer po na ito, yung mensahe po dito sa Romans 15:13, ang summary po nito ay isang buhay na ipinamumuhay sa grasya ng Panginoon. We are called not to a life of meager survival or yung bang parang buhay na parang pakiramdam mo kulang, pero nagsusurvive naman, no? Nagpapatuloy. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos eh. Ang gusto niya, I have come to give you an abundant life and enjoy it to the overflow. Yan ang kalooban ng Panginoon eh. Hindi mo lang siya ma-enjoy, kundi talagang pupuspusin ka ng Panginoon ng kagalakan, ng kapayapaan, nag-uumapaw para maibigay mo pa sa iba eh. Para maging daluyan tayo ng pagpapala. So, but one of a super abundant hope. Yung bang talagang sobra-sobra, higit pa sa sapat. So, what we need is acknowledge the source, look and believe that the God of hope, activate the flow, trust in Him, have the faith, leaning completely on His finished work of grace, and receive the filling. Be filled to overflowing with joy and peace. So this is the glorious cycle of grace. God's unmerited favor gives us Jesus, which makes possible, which allows the Holy Spirit to fill us with joy, and ultimately causes us to superabound in an unbreakable hope. So sa lahat ng ito, wala po tayong dapat ibang pagtiwalaan, kundi ang Panginoon lang. Panginoong Jesucristo. In Christ alone, let us place our trust. In Christ alone, hayaan natin na yung buhay natin, siya na ang mag-direct. Kasi usually, sinasabi natin siya yung Panginoon. Pag siya yung Panginoon, ibig sabihin, hindi na ikaw. Kasi kadalasan, sinasabi natin siya ang Panginoon, pero tayo ang nasusunod. Hindi tayo pa rin ang Panginoon noon. Pero kung hahayaan natin siya sa lahat ng area ng buhay natin, in our finances, in our relationship with our spouses, relationship natin sa ating mga anak, yung ating mga profession,
yung anumang meron tayo, may kaugnayan sa atin, yung business natin, pagkakatiwala natin sa Panginoon, in Christ alone, alam niyo po, in every victory na matatanggap natin, kapag sa Diyos natin po talagang ibabalik, nandun po na makikita po natin, iba yung pamumuhay na may pag-asa kang nagmumula sa Diyos kaysa sa pag-asa ng sanlibutan. Amen? So let us just come and let us just worship the Lord right now. Hallelujah. Shall we bow our heads and close our eyes? And let us just meditate upon the goodness of the Lord. At simulan po natin siyang purihin. Simulan po natin siyang sambahin. Hallelujah. Thank you, Lord. And as we sing this song of worship unto the Lord, let us place our trust in Him. Only by His grace we are redeemed. Only by His grace we are blessed. Oh, thank you, Lord God. Lord, let it be a prayer of our hearts, oh God. Every lyrics of the song, Lord, Panginoon, hayaan mo maging panalangin po ito ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. I do not know about you, but I can feel and I can sense the presence of the Lord moving in our midst, speaking into our hearts. The Holy Spirit is speaking into our hearts. Sa anumang kinalalagyan mo ngayon, anumang kinakaharap mo, magtiwala ka sa Diyos. Sa Kanya lamang. It's what the song says, in Christ alone I place my trust. At Panginoon, sa bawat pagtatagumpay naman namin pong tinatangkilik, lagi, Panginoon, marinig sa amin yung pasasalamat. Walang ibang pinagmumulan ng kalakasan. Walang pinagmumulan ng pag-asa, Panginoon. Ano man ang meron kami ngayon, whatever success, whatever achievements that we have right now, it's all because of your grace. Your super abundant blessings. Your super abound hope. Kaya kahit, Panginoon, dumadaan kami sa mga problema, Panginoon, matatag ang aming pananampalataya. Ikaw ang aming pag-asa. Wala nang iba. At sa pag-asa pong ito, Panginoon, tumatayo kami, Panginoon, at inaangkin po namin ang katagumpayan, Panginoon, sa anumang labanan na meron po kami. Oh, hallelujah. And we will not glory for our achievements, for our own successes, and our doings, oh God, own doing, Lord. Lord, it is all because of your grace. Oh, hallelujah. Hindi po ito, Panginoon, may tutumbas, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, ang pinagkakatiwala niyo po sa amin. Kakaloob mo, masagana, Panginoon. You are the source of everything that we need. Source of strength, source of healing, source of prosperity, source of financial breakthrough, source of answers to all our prayers and longings. Oh, lahat, Panginoon, sa'yo nagmumula. Kaya, Panginoon, sa oras pong ito, hayaan mo na marinig sa labi, Panginoon, ng iyong mga anak ang pasasalamat. Come on, church, open up your lips. Shout your praises unto the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat-lahat ng biyaya na pinadadaloy niya sa ating mga buhay. Oh! Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Oh, hallelujah. Oh, in every victory, let it be said of me, the source of strength, the source of hope is Christ the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. You are the source of everything we have. And we thank you, Lord God, that at this very moment, Lord,
we also acknowledge that you are the source of every financial blessings, O God, that we are receiving, Lord. Or any forms of blessings, O God. You are the source. Kaya naman, Panginoon, sa oras pong ito, bilang pagkilala, Panginoon, sa iyo pong grasya, sa kagandahang loob mo, sa iyong pagkakaloob ng lahat-lahat ng aming pong pangangailangan. Panginoon, bilang pasasalamat po namin, Lord, we will give our tithes, our offering freely, joyfully unto you, Lord God. Pasasalamat ng may kalayaan, may kagalakan sa aming puso. Yamang alam po namin sa iyo din ito nagmula. Maraming salamat po, Panginoon. And as we give, Lord, kasamang may pagkaloob ang mga puso ng bawat isa po sa amin at patuloy po, O Diyos, na magamit ito ng sa malawakang paggamit, Panginoon, upang marami pang kaluluwa ang maabot, Panginoon, ng mensahe ng grasya, Panginoon. Maraming salamat po. We give you all the glory, the honor, and the praises in Jesus' mighty name. And everyone says, Amen and Amen. Praise God. So tayo pong lahat na tumayo para po sa ating pong benediction. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan at katapatan nyo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. And thank you for the profound message, O God, Panginoon, na alam po namin, magpapaalala sa amin na wala kami ibang kailangan kundi ikaw lamang. At ikaw ang pinagmumulan ng pag-asa, pinagmumulan ng lahat ng aming kailangan para magpatuloy sa aming pong buhay Kristiyano. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagsama ng Santong Espiritu and every brothers and sisters, Panginoon, every family na wala po dito, Lord, alam ko po na kaya mong abutin ng iyong mapaghimalang kamay ang kanilang pangangailangan. Lord, bless our brothers and sisters na wala po, Panginoon, dito sa sanctuary. And you also bless, Panginoon, mga kapatid po namin, kahit nasa iba yung dagat, Panginoon, nasa abroad, O God, sa iba't ibang panig ng mundo. Bless them, Lord. Maraming salamat. And we continually pray for our Bishop Willie, Lord God, patuloy na palakasin, physically, hallelujah, spiritually, Lord God, at hanggang sa isang linggo, Panginoon, na makasama po namin siya, Panginoon, dito po sa Pilipinas, sa kanya pong pag-uwi. Salamat sa maluwalhati, mapayapa at ligtas na pagbabalik po niya, Panginoon, sa mga susunod na araw, Panginoon, dito po sa amin. And we thank you, Lord God, even for the Life Giver Church, Phoenix, Arizona, Panginoon, sa, Panginoon, official na pag-ordain, Panginoon, kay Pastor Eddie Lainez, O God. Panginoon, salamat po sa kanilang buhay ni Ate Lai, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila. And as they do the ministry, Lord God, na pinangungunahan mo, Lord, we are claiming, Panginoon, na ang Phoenix, Arizona, TLGC, Panginoon, ay naglalago, Panginoon, not only in terms of quantity, but the quality of the heart, Panginoon, na magkakaroon at makakasama po doon sa gawain. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng gawain po namin, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo. Lord, bless them, O God. Maraming salamat po. Let us just lift up our hands to receive from the Lord. Hallelujah. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. In Christ, we are greatly blessed. We are highly favored. We are deeply loved by our God. And if you believe it, you just open up your lips and claim it and shout, Amen and Amen. God bless you po. We love you with the love of the Lord.